mundo ng modernong teknolohiya sa sports, may mga trabahong nananatiling buhay at nagiging daan sa tagumpay ng mga atleta sa bawat laban. Kahit hindi sila nakikita sa likod ng mga kamera, mahalaga ang papel na ginagampanan nila sa pagtakbo ng isang laro. Ma-inspire sa sakripisyo ng mga pinboys na tahimik na nagsisilbi sa likod ng mga bowling lane. Narito ang report ng aking kasamang si Jamaica Bayaka. Sanay tayong makita ang modernong bowling. Isang larong kontrolado ng teknolohiya, automated ang pag-aayos sa mga pins at digital ang pagbibilang ng score. Pero sa ilang bowling lanes sa Pilipinas, nananatiling buhay ang isang lumang tradisyon. Sa larong dogpin bowling na ito, hindi lang atleta ang umaasa sa ganda ng tira, kundi pati na rin ang mga taong nagtatrabaho sa likod ng lane. Habang naglalaro, mapapansin mo na hindi machine ang nag-aayos ng mga pins, kundi tao mismo. Tinatawag silang pinboys o pinsetters. Sila ang mano-manong nag-aayos at nagbabalik ng mga pins sa bawat tira ng mga manlalaro. Sa dogpin bowling, mas maliit ang bola at mas maiksi ang mga pins kumpara sa karaniwang 10-pin. Dahil dito, mas mahirap makakuha ng strike at mas madalas ang pagkalat ng mga pins sa lane. Kaya sa mga lugar na walang automated machines, umaasa ang mga laro sa mga pinboys na tahimik na nagtsatsagang mag-ayos ng mga pins sa bawat round. Isa sa kanila si Jeffrey Ulzame, 39 anyos at tubong Pasig. Ngayon, isa na siyang tournament director sa mga kompetisyon ng dogpin bowling. Pero bago niya pinangunahan ng mga torneo, nagsimula siya sa pinakailalim ng lane. 12 taong gulang pa lamang siya nang pasukin ang pagiging pinboy, isang paraan para makatulong sa kabuhayan ng kanilang pamilya. Dati akong pinboy, nag-start ako ng pinboy. Then, nagkaroon ako ng manager dahil isa rin ako naging player ngayon. Tapos ako na pinagkatiwalaan ngayon. Naging manager, hanggang sa nag-organizer na ako, naging tournament director. So matagal na rin, almost 30 years na rin. Mahirap ang trabaho ng pinboy. Nung una, dapat nakatingin ka sa mga naglalaro kasi ang iniingatan mo dyan yung sarili mo. Pagka nagkaroon ng damage yung katawan mo, siyempre, hindi mo maiwasan yun kasi talagang normal na sa mga pinboy na may ganyang aksidente na hindi inaasahan. Pero ang kinaganda niyan, nakatulong sa akin sa pag-aaral ko hanggang sa nakapagtapos ako, hanggang sa nagkaroon ako ng pamilya. At isa na rin naman yan sa pinagkakitaan ko ngayon. Sa loob ng halos 3 dekada bilang pinsetter, hindi lang karanasan ang nakuha ni Ulzame, naitaguyod din niya ang kanyang pag-aaral hanggang sa makapagtapos. At para sa kanya, ang pagiging pinboy ay higit pa sa isang trabaho. Isa itong pagkakataon para sa mga kabataang naghahanap ng paraan upang makatulong sa kanilang mga pamilya at makapangarap ng mas magandang kinabukasan. Pag mano-mano mo sa ginagawa, ibig sabihin, malaking tulong to unang-una sa amin, kamukha namin ng mga nangangailangan ng trabaho, di ba? Siyempre, nakukuha namin yung pang-araw-araw namin na pamumuhay, yung mga pangailangan namin. Actually, ang manual naman kasi at saka automatic. Ang automatic kasi, yun naman yung tawag natin na machine na talagang pagka hindi na kailangan itayo ng tao. Ito kasi tao nagtatayo, tao nag-ooperate para maibigay namin yung mga ng mga players. So yun ang pagkakaiba. Actually, hindi naman mahirap. Natsagaan lang talaga kasi wala naman trabaho talaga na madali. Tsaka ito, hindi ako nahihiya na maging pinboy kasi marangal na trabaho. Hindi biro ang trabahong ito. Sa mga kompetisyon, umaabot ng 8 hanggang 10 oras na tuloy-tuloy ang pag-aayos ng mga pins. Paulit-ulit na pagyuko, pagtayo at pagpapalit ng mga bola at pins sa kabila ng init, pagod at ingay sa lugar. Pero sa kabila ng hirap, nagiging bahagi sila ng tagumpay ng bawat laro. Ngayon si Jeffrey, isa na sa mga nangunguna sa pagpapatakbo ng mga torneo. Huwag ikahiya kasi marangal tong trabaho na to. Maging proud ka sa pinboy kasi wala naman ding ibang trabaho na kamukha ng mga tambay na alam naman natin na walang kinikita. So para sa akin, proud ako na kahit ganitong trabaho namin, may pagmamalaki namin kasi marangal ang trabaho.
Hindi man sila nakikita sa scoreboard, sila naman ang tahimik na nagpapatakbo sa laro at sa bawat pin na muling ibinabalik sa pwesto, may pangarap na muling itinatayo. Isang patunay na minsan, ang mga nagsisimula sa likod ng eksena, sila din ang umaabot sa mas malaking pangarap. Hindi mo na pag-iiwanan pero buhay pa rin ang tradisyonal na palakasan kahit sa moderno ng panahon. Jamaica Maglaka para sa atletang Pilipino, para sa bagong Pilipinas.